Sa video ito ay pag-usapan natin ang paglalakbay ni Rizal sa Europa kasama si Viola. March 21, 1887, matapos mailimbag yung No Limit ang Hire, si Dr. Jose Rizal ay nagplano na mamasyal sa buong Europa. So, nagkataon naman na binisita si Dr. Jose Rizal ni Maximo Viola noong 1886, magapas ko noon. At ito si Maximo Viola, katulad ng na-discuss natin dun sa last video, ito ay mula ito sa Bulacan. So siya ay doktor at galing siya sa mayamang pamilya. At ito ay itinuturing din na tagapagligtas ng No Limit ang Hire sapagkat noong 1886, si Dr. Jose Rizal ay namumroblema kung paano maipalilimbag yung No Limit ang Hire. Buti na lang at dumating si Maximo Viola, kaya natulungan. Pinautang si Dr. Jose Rizal ng 300 pesos para maipalimbag. Yung 300 ay 2,000 copies yun ng No Limit ang Hire. Noong 1886, alam natin si Dr. Jose Rizal noon ay napakahirap. So siya ay problemado noon financially, may sakit pa siya. Kaya pinahiram din siya ni Viola ng pang-allowance niya. May 11, 1887, yan yung unang paglalakbay. Umalis si na Dr. Jose Rizal at Viola sa Berlin, Germany. So sakay sila ng tren. Ang unang destinasyon nila ay Dresden sa Alemanya. So narating nila ang Potsdam, city in Germany yan. Una nila itong binisita. At kasunod, tumigil din sila sa Dresden. Ngayon ay Czechoslovakia. Itong mga lugar na ito nun. At nagkataon naman, nung punta nila sa Dresden, nagkataon na meron ng eksposisyon na mga bulaklak nung mga panahon na yon. At dito niya nakita si Dr. Hagor habang namamasyal silang dalawa ni Rizal at ni Viola, nakita niya si Dr. Hagor. Tapos binisita rin nila si Dr. Adolf Meyer. At kung natatandaan ninyo, ito ay mga bantog na ophthalmologist. So nagtrabaho si Dr. Jose Rizal dito sa mga klinik ng mga ito matapos siyang mag-aral sa Universidad Central de Madrid. So pagkatapos ng Dresden sa Alemanya, dumiretso naman sila sa Letmeritz sa Bohemia. So sila nun ay 3 araw nun sa Letmeritz. At dito nagkita ng personal si Ferdinand Blumentritt at saka si Dr. Jose Rizal. So yung dalawa ay matagal yang magkaibigan sa panulat. So pero itong pagkakataon ito, tumigil sila ng 3 days sa Letmeritz sa Bohemia at dito sila personal nagkita. Itong si Blumentritt, ito nag-intay ito sa terminal ng tren. Tapos para makilala ni Blumentritt si Rizal, may picture. May dala-dalang picture para madaling makilala. Ang ganda ng karanasan ni na Dr. Jose Rizal sa pamilya ni Ferdinand Blumentritt sapagkat talagang sila, tinanggap sila ng buong buo, ng talagang tapat na kaibigan itong pamilya na ito. Ang asawa nga pala ni Blumentritt ay si Concepcion at saka may 3 silang anak, sina Dolores, Conrad at saka si Fritz. So naging kaibigan yan, yung pamilya naging kaibigan niya ni Viola at saka syempre ni Dr. Jose Rizal. Mas nakilala pa ni Dr. Jose Rizal ang pamilyang ito at pinaghanda sila ng napakasarap na pagkain. At ito ay nagustuhan naman ni na Dr. Jose Rizal, yung mga inihanda ng pamilya ni na Blumentritt. Ipinakilala rin sina Rizal at Maximo Viola sa mga bantog na scientifico. So sina Dr. Carlos Cepelac at saka si Professor Robert Klatschock. So pagkatapos nila sa Letmeritz sa Bohemia, nagtungo naman sila sa Brunn sa Austria. Okay, dito sa Brunn ay si Dr. Jose Rizal dito ay sumulat kay Blumentritt. Yung laman ng sulat nun pagpapahayag yun ng tuwa, ng pasasalamat at saka ng tuwa. Talagang sabi ng Dr. Jose Rizal kahit sa dulo ng mundo, so kahit sa dako ba doon, pinakamalayong lugar, meron siyang tapat na kaibigan. Hindi lang basta kaibigan, parang pamilya na ni Dr. Jose Rizal. At sa sulat niyang ito ay binanggit ni Dr. Jose Rizal na nakalimutan ni Dr. Jose Rizal yung diamanting alpiler sa kwarto sa Hotel Krebs. So in-inform niya si Blumentritt na nakalimutan nga niya yung kanyang diamanting alpiler. Okay, tapos binigyan ng rekomendasyon ni Maximo Viola si Dr. Jose Rizal para ma-meet naman si Dr. Wilcom. Dito sa Brunn, Austria, ay binisitan ni na Rizal at Viola ang libingan ni Copernicus.
At dito rin namangha siya sa mga nakita niya sa museo ng likas na sining. At sa laboratorio ng bakteriolohikal, bantog na kuwebang pinagkulungan ni San Juan Nepomuceno at yung tulay na kung saan itinapon si ang santo. So sabi ni Viola sa kanyang isinulat, wala doon ang mga mahalagang nangyari sa lungsod ng Brun ayon kay Viola. Kasunod sa Brun ay binisita naman nila yung Vienna sa Austria. Ito ay Central Europe. At sa Vienna, dito ay sumulat na naman si Dr. Jose Rizal kay Blumentritt. At ipinarating ni Dr. Jose Rizal yung pag-aalala niya sapagkat nakarating kay Rizal habang sila ay nasa Vienna, Austria, na yung anak ni Blumentritt na si Dora ay nagkasakit. So nagkasakit yan. At alalang-alala sina Dr. Jose Rizal at saka si Viola sa sinapit ni Dorita o Dora. Yan, anak na babae yan ni na Concepcion at ni Ferdinand Blumentritt. So pinahayag ni Dr. Jose Rizal doon yung kanyang pag-alala. Pagkatapos ng Vienna, nagtungo naman sila sa Linz. Dumaan sila sa Danube River. So sa bangka sila nakasakay. At yung Danube, ito ay pinakamalaking o pinakamahabang ilog sa Europe. Dito ni Dr. Jose Rizal pinagmasdan yung ganda ng paligid, yung pangpang ng ilog. Sabi ni Dr. Jose Rizal, napakadami raw halaman dun sa pangpang, dun sa tabi ng ilog na yun. Tapos nakita daw niya dun yung mga bangka na kung saan nakatira ay natinitirhan ng mga pamilya. So inimagine ko yung ganda. Tapos nakita niya sa mga pangpang ng ilog na ito, nakita niya yung mga lunsod sa pangpang ng ilog. Ang ganda raw ng mga halaman, ang gagarbo raw talaga ng mga bulaklak, at tumutubo doon sa pangpang. Ang ganda ng tanawin. So inimagine ko yan, ang ganda nga talaga siguro. At hindi lang pala doon, hindi lang pala sa Pilipinas mayroong nakatira sa bangka, maging sa Linz sa Austria ay nakita yun ni Dr. Jose Rizal. So mula Linz sila ay pumunta ng Salzburg. Ito ay lungsod sa kanlurang Austria. Dumaan lang sila doon. Tapos dumiretso sila sa Munich. So ito ay ikatlo sa pinakamalaking lungsod ng Germany. Doon sila tumigil at tinikman nila yung Munich sa beer. So yun daw yung pinakamasarap na beer sa buong Germany. So hindi nila pinalampas yun. Noong dumaan sila sa Munich, natikman yung beer na yun. So pagkatapos ng Munich, pumunta sila sa Nuremberg. At doon sa lugar na iyon, ito yung pinakamatandang lungsod sa Alemanya. Dito ni Dr. Jose Rizal at saka ni Viola nakita yung makina na ginagamit sa Inquisition. So Inquisition, halimbawa ikay Katoliko, lumaban ka sa simbahan, ikaw ay itinakwil mo ang pananampalataya mo, nagkasala ka sa simbahan, dito sa makina na ito pinapatay o pinapahirapan yung mga kalaban. Ano yung mga kalaban? So nakita niya talagang mangha-mangha at nakikilabot si Dr. Jose Rizal doon sapagkat alam niya na dito sa makina na ito talaga marami talagang namatay at marami naghirap. Nuremberg yun. Binisita nila ron yung paggawa ng mga manika. Kasi ang Nuremberg na rin yung malaking industriya o paggawaan ng mga manika. So pagkatapos ng Nuremberg, pumunta naman sila sa Switzerland. Iskaphosen, Switzerland. Yan, pumunta sila doon. Dumaan lang. Tapos pumunta naman sila sa Geneva sa Switzerland. Ang mga taga rito ay mga linguista. So nagasalita daw ng Pranses, Alemanya at saka Italiano. So yun sabi ni Dr. Jose Rizal. Doon din niya pinakita yung kanyang galing sa pamamangka, sa pagsagwan. Habang nasa Geneva, sa Switzerland, nakarating kay Dr. Jose Rizal yung balita na nagkaroon ng eksposisyon ng Pilipinas dito sa Madrid. So nagkaroon baga ng exhibition, pinadala ng Pilipinas doon ang mga igorot. May exhibition ng igorot. So pinagtawanan doon, nilait yung mga igorot, marami rin nagkasakit at saka maraming namatay. So dahil doon, nung nasa Geneva si Dr. Jose Rizal, sumulat ulit siya kay Blumentritt. Ang nakalagay sa sulat ang nais namin ay isang eksposisyong industrial, hindi isang exhibition ng mga nilalang na pinilit na manirahan sa labas at mamatay sa lungkot at pulmonya o tipos. So alam naman natin yan na si Dr. Jose Rizal talaga bata pa lang, ayaw talaga niyang may inaapi na tao, na kapwa niya tao. Sa Japan, ano ko na papansinin niyo nung sa Japan,
kung natatandaan ninyo. So, ang nag-react lamang, hindi lang ni Dr. Rosales ang nagustuhan sa Japan yung kalesa na hinihila ng tao. So, lahat ng mga pang-aabuso, hindi man niya ito kalahi, ito man ay ibang lahi, pag nakita ni Dr. Rizal yung pang-aabuso sa kapwa-tao, nagagalit siya. Kaya nung bata pa siya sa Lawa ng Laguna, ako natatandaan ninyo, talaga isinumpa niya sa kanyang sarili talaga na balang araw ipapagiganti niya itong mga Pilipinong ito. So hindi niya nagustuhan yung eksibisyon ng mga igorot sa Madrid noong 1887. So matapos silang nanggaling sa Geneva sa Switzerland, ay pumunta naman sa Italia at binisita nila ron yung Turin, yung Milan, Venice at saka Florence. At nakarating din sila sa Roma. Yan, hindi nila pinalampas yun. Sabi nila walang hanggang lungsod o tinatawag na lungsod ng Caesar. Narating rin nila ang Vatican City o city-state yan sa Roma. At nagkataon naman na kapiyastahan nun ni San Pedro at saka ni San Pablo. Sabi niya ito ay lungsod ng mga papa, kabisera ng mga kakristyanuhan. So yun yung mga nangyari sa paglalakbay at paggagagala ni Dr. Rizal sa Europa at saka si Viola noong 1887. Diyan nagtatapos yung paggagala nilang dalawa, ni Rizal at saka ni Dr. Maximo Viola. At ang kasunod naman na module nito ay yung pag-uwi naman ni Dr. Rizal dito sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Simula nang umalis siya ng 1818 bumalik siya rito ay 1887 naman. So baga itong video na ito, si Dr. Rizal nakita natin dito na talagang nag-relax siya kasama si Maximo Viola, yung kanyang kaibigan. At binayaran agad niya si Maximo Viola doon sa kanyang pagkakautang nung dumating na yung pera galing dito sa Pilipinas. Okay, sana ay may natutunan kayo kahit kaunti. Maraming salamat.